Sa wakas, nagsalita na ang Pangulong Marcos Jr. Response, may matindi siyang resback kay BP Sara, yung mga active threat kuno na binitawan ni BP Sara sa buhay ng Pangulong Marcos, First Lady at Speaker Martin Romualdez. Okay, pakinggan natin ang pahayag ng Pangulo at bigyan natin ng reaksyon. Mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pagkaraniwan ng mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Okay, stop muna tayo. Yan ay aking papalagan. That's a very bold statement. Ano kayang klaseng pagpalag? So, bantayan natin. For me, mas maganda ito na nagsasalita na lang Pangulo kaysa yung tahimik. Dapat sa mga pagkakataong ganito, magsalita siya palagi. Hindi yung palagi na lang tahimik. So, yan ay papalagan ko. Ano kaya? Pailan nila ng kaso si BP Sara? O kaya tuluyan na nilang sampahan ng impeachment? Maraming formas yung papalagan ko. So, talagang umiinit na ang laban sa politika. Democratic country, we need to uphold the rule of law. Bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may... Yun, bilang pinuno ng Executive Department. Wow! Sana tuloy-tuloy na ito yung i-exert niya yung kanyang powers na talagang siya yung pinuno. Bakit yung Speaker of the House na ang dami niya nang ginagawa na dapat gawain ng Executive Department? Pakisagot ko no, ang pagbibigay ng ayuda, kaninong trabaho yan? Di ba Executive Department? Bakit ang Speaker of the House ang nandyan palagi present basta magbigay ng ayuda? Basta, ang dami nang ginagawa ng Speaker of the House na yung mga nababasa kong comments, sinasabi na ang nagpapatakbo, perception ito perception ng mga netizens na nababasa ko sa comments. Bakit hindi mapigilan si Speaker Martin Romualdez sa paggawa ng mga gawain na hindi naman niya dapat ginagawa? Gawain sana ng Executive Department. Grabe. Kung totoo yung mga lumabas na balita, allegation, hindi naman nila sinasagot Si Atty. Trixie Angeles nagbigay ng informasyon tungkol nito. Si Maharlika nagbigay ng informasyon na pumasok na ang ICC. Sinong nag-asikaso? Allegedly, si Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Atty. Trixie, walang mukha, walang authority, wala bang, anong tawag doon? Ang dapat makiharap sa mga ICC, ang presidente lang. Siya ang may international standing. Bakit Speaker of the House? So, sana gawin po ng Pangulo yung kanyang trabaho. Siya ang pinuno ng executive at huwag niyang pabayaan na may makialam. Pinumpaang tungkulin, natutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi pangangalagaan ang konstitusyon. Bakit
yung nangyari, yung charter change na Pirma Kunohay. O anong nangyari sa pagpapapirma na yun pala, may halong konting, pinapirmang mga tao na hindi nila alam yung pinipirmahan nila, yun pala charter change na. Oh. Pangalagaan ng konstitusyon, ano bang problema sa konstitusyon? Kaya nga nagreklamo ang marami dahil nakikita ng karamihan, Catholic Bishops Conference of the Philippines, Iglesia ni Cristo, multisectoral groups, inopose yung charter change dahil nilalapastangan na ang konstitusyon. O anong sabing pangalagaan ang konstitusyon? Ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of... Tama po, yung sabi ng Pangulo. Sasagutin yung katanungan tungkol sa confidential funds. Ang tanong naman, bakit ang Office of the Vice President lang ang sinisingle out? Kung talagang patas ang ginagawa ng Kongreso, dapat magsimula sa Office of the President, down the line lahat ng mga ahensya na nabibigyan ng confidential funds, dapat pusisihin din. Sabi nga ni Congressman Marcoleta, ang may trabaho sa pagbusisi niyan ay ang COA. Hindi pa tapos ang COA. Hindi pa conclusive yung findings nila. Notice of disallowance pa lang yun. Halos lahat ng ahensya ng gobyerno nagkakaroon ng notice of disallowance, mas malaki pa nga. Billions of pesos na iprograma na ito ni Ted Filon sa kanyang sa programa niya sa News 5. Mas malalaki pa yung notice of disallowance ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Bakit ang nakikita lang Office of the Vice President? Yun po ang tanong. Sana dapat maging patas para hindi magkagulo. Representatives, ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Agree. Kumusta naman yung flood control projects na ipinagmamayabang ng Pangulo? 5,500 flood control projects, natapos na. Na-fact check, sunod-sunod na mga baha, nasaan na? Na-overwhelm lang daw. Inimbestigahan na ba? Di natukhang din ang katotohanan. So, dapat po, patas lang, Si Katunying na, maalala ko ulit si Katunying. Salamat, Katunying, sa inyong pagsasalita. Garapalan na ang katiwalaan, korupsyon sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Napakinggan na nga kaya ng Pangulo ito? Nakaabot na ba sa atensyon ng Pangulo yung salita ni Katunying? Diehard Marcos loyalist, si Katunying, sabi niya, garapalan na ang katiwalian. Pag hindi magsalita ang Pangulo, kinokonsente niya ito. Nagsalita na ba kayo, mahal naming Pangulo? Nagbingi-bingian lang?